Dear Mama Colleen, hello po. Kindly hide my identity na lamang po sana. Nais ko lang ikwento ang pinagdadaanan ko. Hindi man kasing bigat na mga istoryang narinig ko rito sa programa mo, but I just needed to know what's your thoughts about it. Itago mo na lang po ako sa pangalang Keira. I am 28 years old. I have a boyfriend for 3 years now. We are okay. Hindi perfect relationship. May ups and downs. Pero mga petty lang naman na agad po nasusolusyonan. Okay rin kami sa both sides ng pamilya namin. As in, walang problema. Tinatanong nga nila kung kailan na ba raw kami lalagay sa tahimik. Sa ngayon kasi, wala pa namang plano. Busy pa kami mag-ipon pareho. At ayaw namin basta-basta na lang papasok sa buhay pagpapamilya na hindi kami handa. Ako kasi ang tipo ng babaeng nakaplano ang lahat. At yun rin naman ang isa sa nagustuhan ni Roman sa akin. What I love about our relationship, we share the same goals. Ang sarap lang makahanap ng lalaking kasama mo sa pag-abot ng pangarap ninyo. Pero akala ko, solid na kami eh. Akala ko, magiging loyal siya sa akin all throughout our relationship. Not until nahuli ko siyang may kausap na iba sa Messenger. That was June 12. Nang mabuksan ko ang Messenger niya, nasundan ko pa ang short palitan nila ng messages sa chat at ang pinakahuling chat niya, ibinigay niya ang number niya sabay delete ng convo nila nung babae. Mama Colleen, sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Nung mga oras na nabasa ko at nakitang nag-delete ng convo ang boyfriend ko, sa totoo lang, hindi ko naisipan ever nagagawa siya ng kalokohan. Never kong na-imagine na makikipag-chat siya sa ibang babae. Oh no! Pero ang mas masaklap na hindi ko matanggap nung nagplano siya na mag-meet up sila ng babae na ngayon ay ka-text niya na. At ang pinakadumurog sa puso ko, ang pagpaplano nilang mag-overnight pa. Ibinigay niya yung kaniyang cellphone number sa babaeng ka-chat niya. Pinakalma ko yung sarili ko ng mga oras na yon. Pero sa totoo lang kasi, third time ko na po siyang nahuhuli. Oh no! Na may ka-chat na iba. Third time na po ito. At ito po ang pinakagrabe. Tinext ko yung babae. Diniretso ko na siya kung sino ako sa buhay ng lalaking kalandian niya sa texts. Nung una nagulat siya, sabi niya, hindi niya alam na taken na pala si Roman. Sabi ko pa, definitely taken and we've been in a relationship for how many years now? Pero ang tindi, mas matapang pa nga si girl. At sinabing magkikita kami sa Sabado. Sabay send ng convo nila sa akin. At nabasa ko pa doon na siya raw ang pipiliin ni Roman. Oh no! Sakto, nandun na rin ako sa meet-up place nila sa isang mall. Pumunta ako. At nakita ko si Roman doon.
with 2 matcha drinks at may dala pang bulaklak. Wala pa doon yung babae na kausap niya sa chat or sa texts. So I confronted him. Ano ang ginagawa mo rito? At sino ang imi-meet up mo? Yun ang sinabi ko sa kanya. At siguro Mama Colleen, sa emosyon ko, tinapon ko yung matcha sa kanya at sinampal. Then sabi ko, break na tayo. Hindi ko na inantay pa na magpaliwanag siya. Nakipag-break ako kay Roman. After that incident, siguro mga 3 days, hindi niya po ako tinigilang i-chat. Nagsosorry siya. Nitong Saturday, pumunta siya sa bahay namin na may dalang bouquet of flowers at mga pagkain. Humingi siya ng sorry, pati na rin sa pamilya ko. Niyaya niya akong lumabas. Sumama ako para makapag-usap na rin kami. Hindi ko siya iniimikan habang nasa biyahe, tapos iyak lang siya ng iyak habang nagmamaneho. Then dinala niya po ako sa ina ng Saklolo Parish Church sa May Tagaytay. Patuloy pa rin humihingi ng sorry sa akin habang umiiyak. Nandun kami sa harap ng altar at inako niya lahat ng pagkakamali niya, maging ang kaniyang kahinaan. Sa totoo, noong mga oras na yon, gusto ko na siyang yakapin. Gusto ko na siyang patawarin. Pero ito po kasi ang pinakagrabe niyang nagawa. Nakikita ko naman po na genuine siya sa pagsisisi niya. Pero nakatatak na rin kasi sa akin na cheaters will always be a cheater. Opo, pumayag ako na pumunta siya sa bahay para suyuin ako. Pero wala pa talaga akong desisyon hanggang ngayon. Pilit siyang bumabawi. Lagi niya akong pinapasyal. Sumasama naman ako. Nasasabihan na nga po akong tanga ng mga kaibigan ko. Cum laude, pero tanga sa pag-ibig. Oh, no. Pero nito lang, nakarating sa akin na nagpadoble ng sakit na aking nararamdaman. Kasi even parents niya, parang sinasabi lang nila na okay lang yan. Maligaw ka na lang ng iba. Madami pang babae dyan. Oh, no. Parang ang sakit lang kasi ilang taon na kami. Pinapagamit ko pa sa kanila yung family car namin kapag kailangan nila. Tapos ganun. Wala din naman akong pinakitang hindi maganda sa kanila. They never acknowledge yung pagkakamali ng anak, apo, kaibigan, pinsan nila. Oh, no. Nag-chat lang sila to ask if okay na kami. But no one sa kaniyang pamilya ang nag-acknowledge sa sakit na nararamdaman ko. As if my feelings never mattered at all. Oh, no. Ang sakit pa din po hanggang ngayon. Alam mo yung parang kahapon lang nangyari. Sa tingin mo, Mama Colleen, deserve po ba niya na mabigyan ng last chance? Muli ako si Keira at ito ang aking heart to heart with the Mama Colleen. Real talk! Gusto mo siyang patawarin pero takot ka na. Oh, no. Gusto mo siyang bigyan ng isang tsansa, pero nadadala ka na. Oh, no. Pero ang real talk din dito,
pakiramdam ko, gusto mo pa. Naguguluhan ka lang dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo. Oh, no! Basta ako, si Mama Colino, I stand with my belief na kung kaya mo pa yung sakit, kung tingin mo, hindi tingin ng kaibigan mo na nagsasabi na tanga ka. Kumbaga, kung tingin mo, deserve pa niya na bigyan ng last chance. Kung yan ang binubulong ng puso mo, yan ang sundin mo. Why? Kasi mas kilala mo siya. You know him well. Siyempre sa mata ng mga taong nakakakita na nasasaktan ka ng sobra, sa mata ng mga taong nagke-care sa'yo ng totoo, gusto nila na makita ka nila isang araw na masaya ka na uli, yung maibalik mo yung sigla sa iyong mga ngiti, sigla ng iyong mga mata. They just want the best for you. But at the end of the day, you know what really is best for you. Again, mas kilala mo siya. Ikaw lang din ang makakasagot sa tanong mo kung deserve ba talaga niya ng last chance. Kung talaga bang nagbago na siya or kung talaga bang pinapatunayan niya na muli yung sarili niya sa'yo. Oh, no! Kasi diba, ako na lang, kahit yung mga ka-winner natin, kung ibabase lang namin yung advice namin base sa kwento mo, syempre ang initial reaction namin, ay loko-loko pala yan, hiwalayan mo na. Diba? Imagine mo makikipag-overnight pa. Imagine mo, habang ikaw abala, habang pinagkakatiwalaan mo siya na hindi mo kinakalkal yung messenger niya, nakikipag-chat siya sa iba tapos may pag-delete combo pa, kung baga gawain ng mga expert. Oh, no! Kung baga alam na alam niya yung mga galawang yan. Ngayon, kaya lang, itong third, hindi niya akalain na mabubuking mo siya, hindi niya akalain na papalag ka na. Oh, no! Diba? So, we are basing according to your story. Kung tanong mo kay Mama Colleen, dapat ba nabigyan pa siya ng last chance? Wag na. Kasi naniniwala rin naman ako sa kasabihan na 1 is enough, 2 is too much, 3 is katangahan na nga. Oh, no! But again, babalik uli ako sa sinabi ko kanina. You know him well. Mas kilalang kilala mo siya. Mas alam mo yung likaw ng bituka niya. Di ba tama, likaw? Mas alam mo kung nagsasabi na ba siya ng totoo o isa na naman tong gawa-gawa na kwento. Oh, no! Or pinapaikot na naman niya ang ulo mo. Oh, no! You know him well. And again, follow your heart. Kung sabi ng puso mo, sige na nga pagbigyan ko, last chance. Go! Kasi number 1 din, hindi mo rin malalaman kung talagang nagbago na yung isang tao kung hindi mo siya bibigyan ng isa pang pagkakataon. Basta this time siguro, kung talaga sa puso mo, gusto ko pa talaga siya bigyan ng pagkakataon eh. Basta siguro, ito na talaga yung pinakahuli. Oo, ito na yung pinakahuli. Tapos mag-ingat ka, huwag ka muna magpapajuntis. Para kung sakali lang na magloko na naman siya, madali para sa'yo na makatakas. 'Di ba? Ngayon, sabi mo nasasaktan ka, mas doble yung sakit kasi yung mga magulang niya parang hindi ina-acknowledge yung pagkakamali ng anak nila, ng apo, ng kaibigan, na parang nangamusta kung kayo pa ba? Parang kulang na lang, mairereto na kasi kami sa kanya. Sabi mo, hindi mo pinakitaan ng masamang tinapay, o 'di ba? Na parang hindi man lang nagmatter yung nasasaktan ka ngayon, na parang baliwala lang sa kanila. Alam mo, hindi naman yung pamilya, yan yung pakikisamahan mo eh. Si kuya mong boy ang pakikisamahan mo. Pero aminin natin, iba rin kasi sa pakiramdam kapag ka boto yung mga taong nakapaligid. Iba rin kasi sa pakiramdam kapag ka alam mo na hindi nila tinotolerate yung maling ginagawa ng lalaking yan. Nagigets naman kita, masakit. Lalo na ang tagal-tagal nyo na. Pagkaharap ka, uy! Hello sa'yo, Keira! Pero pag nakatalikod ka, yaan mo na, maghanap ka na lang ng iba. Masakit naman talaga. O, diba? Ngayon, siguro, para na lang mas maging madali para sa'yo.
na magdesisyon, ito yung tip ko. Parang pagdedesisyon yan eh. Magsulat ka sa isang papel. Kung masulat kang tao, magsulat ka. Pero kung ma-computer kang tao, i-computerize mo. Basta yung gusto ko lang mailatag mo, yung pag binalikan ko ba siya, ano yung mga pwede mong isulat doon? Pag hindi mo ba siya binalikan, ano yung mga pwedeng isulat mo doon? Kung ano yung mas lamang, na mas marami kang naisulat na maganda, yun ang piliin mo. Diba, pag binalikan ko siya, magiging okay ba ako? Magiging masaya ba ako? Pag binalikan ko ba siya, hindi ko na uungkatin? Ibabalik ko ba yung tiwala? Yung mga ganon, isulat mo, ilatag mo. Then, tingnan mo, basahin mo ng paulit-ulit yun. Then eventually, magsisink in na yan sa'yo. Malalaman mo na kung ano ba yung pinaka-the best na dapat mong gawin sa relasyon mo sa kanya. Okay? So sa ngayon, pinapasyal ka niya, sana all. Sana all. Ngayon, sabi mo, pinapatunayan niya at inaamin niya yung naging pagkukulang niya, yung kahinaan niya. O siguro, sige lang, hayaan mo lang siyang gumastos. Oo, pero wala mo nang balikan, wala mo nang comeback. Kung mapagod siya sa pagsuyo niya sa'yo, hindi siya seryoso. Pero kung patuloy pa rin siya, hanggat hindi ka umuoo, hindi ka tinitigilan, sige lang. Sige lang. Basta again, ang huling baraha, ikaw pa rin yan. Okay? Ang akin lang, pakinggan mo ang sinisigaw ng puso mo, hindi yung sinisigaw ng kaibigan mo o sinisigaw ng pamilya niya. Kayo pa rin dalawa ang magsasama sa dulo. Pwede mo rin isulat sa papel. Pagka tinuloy ko ba yung pakikipagrelasyon ko kay Roman, kumusta naman kaya magiging relasyon ko sa pamilya niya? Kumbaga branches, parang sa science may branches. Alam mo na yan, cum laude ka eh. So ganun lang yan, alright? Oo, basta ako, ang dalangin ko, maging okay ang lahat. Magkabalikan man kayo o hindi, maging buo ka uli. Siguro lang din, one tip, bago ka bumalik sa kanya, kung sakaling may plano kang bumalik, sana pagalingin mo muna yung puso mo. Kasi mahirap din naman na nasa relasyon ka, pero lagi kang tamang hinala. Trabaho na ni Boy yun para i-win back ka. Trabaho niya na yun para patunayan na nagtitino na siya. Ka-winner yan po ang kwento ni Keira dito sa Heart to Heart with the Mama Colleen. Nabanggit ni Keira na once a cheater is always a cheater. Naniniwala ka ba doon? Sa aking pagbabalik, sausaw mo naman ang ating babasahin, mema mo naman ang ating babasahin. Kaya dyan ka lang, dito lang, nag-iisa, the one and the only Mama ng Bayan, para sa programang May Puso, ang programa para sa'yo. This is Heart to Heart with Mama Colleen.